yung bembang is the byproduct of what you have done. Like I said, di ba, anong babae? She needs to wonder. Kasi ganito, either sasabihin mo yung totoo, or you keep on lying. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ng nag-comment sa ating comment section. So, ang sabi niya is, magpa-Valentine's na, boss. Paano ba makipag-date kung tatlo ang ide-date ko? What? Wow, sir, ang pogi mo. So, tanong niya kasi, paano daw ba niya ide-date yung tatlo? Well, sabi ko sa kanya, alam ba nila? What? Kasi madali magtanong kung paano ide-date ang tatlo. Ang question is, agree ba sila? Yung tatlo na yun, alam ba nila na tatlo sila sa buhay mo? Or kung hindi man nila alam, dapat ipaalam mo soon. Di ba? Kung hindi ka talaga magkukumit, much better na alam nila. Okay, so kung sa date lang, nasabi ko na to many times, pero dahil mag-Valentine's, let's talk about that. So kung nakakausap nyo na yung mga EA at gusto nyo i-date, make sure talaga marunong kang makinig. Kasi wala ka ng idea kung saan mo siya dadalhin, di ba? Or wala kang idea kung saan mo siya dadalhin. Ang pinaka the best way, iniipon mo kung ano yung mga kinikwento niya. So by your question, pwede mo siyang mapaamin kung ano at saan siya interesado. Gets? Ulitin ko. With your question, pwede mo siyang mapaamin kung ano at saan siya interesado. Especially sa food, sa place, na pwede siyang magiging magiging masaya. Ganito guys, kung nakapag first date na kayo and do you think may second date at tingin mo naman masusundan, next date nyo, dapat dalawa na yung pupuntahan nyo. Isang sa idea mo na gusto niya, and pangalawa, yung sa pinaka gusto mo. Ulitin ko, kung pangalawang date na to or tingin mo naman yung first date nyo successful at magkakaroon ng second date, yung pangalawang date nyo, make sure dalawa na yung pupuntahan nyo. Isang gusto mo at isang gusto niya. So dapat sa first date pa lang, alam mo na kung ano yung mga interest niya. So paano, itatanong ko ba siya? No, you don't need to ask her kung saan niya gusto or saan niya gusto kumain. That's very wrong. Kasi most of women, hindi talaga nila alam kung saan nila gusto. So ganito guys, like I said, learn how to listen. Kung ano yung interest nila at kung ano yung hilig nila. So from there, malalaman mo kung saan mo sila pwedeng dalhin. Gets? So yung mga places na pwede nyong puntahan, nasa sa'yo na yun. Like cafe, or maybe park, or maybe mall. Mostly mall eh. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo, wag na wag kayong pupunta sa matao. Kasi pwedeng ma-distract siya. Or pwedeng may makita siyang kakilala niya. Ay, ano na? Musta na? Minsan, kasama mo siya, pero ang nasa isip niya, yung nakita niya. Di ba? So, madidistract siya. Kaya dapat, hindi mo siya dadalhin sa lugar na matao hanggang maaari. Ngayon, maaga pa, you need to search kung ano yung mga places na pwede mong puntahan. Just make sure na talagang konti ang tao. Kung tatlo ang i-date nyo, let's say for example, totoo na talagang tatlo i-date mo, Brad. Let's say confirm na talagang willing sila to date you on Valentine's Day. Pero syempre, may tinatawag tayong main girl or main chick. So kung sino yung mas nagbibigay ng value sa buhay mo, syempre, yun ang dapat unahin mo. How dare you? Pag nagbibigay value sa buhay mo, syempre, dapat bigyan mo rin ng valuable na experience. And of course, yung emotional experience na gusto niya. So isipin mo na kagad yung FB niya, IG niya, check mo kagad kung ano yung mga pinopost niya, favorite niya, di ba? Kung ano yung mga places na talagang nakita mo na naging okay sa kanya or she feels good when she went there, something like that. So just an example. So pwedeng marami ka pang ibang way na naiisip na pwede mo siyang, alam mo yun, alamin kung ano yung mga bagay na gusto niya. Just make sure kung mag-uusap kayo, lagi kang nakikinig sa kanya. Okay? So kung papayag na sila makipag-date sa iyo, like I said, so unahin mo yung main chick. Pwedeng i-date mo yung main chick mo sa pre-Valentine. Then the two will be on post-Valentine. So yung isa, yung main chick mo, syempre i-date mo either pre-Valentine's, pero wag naman Valentine's, bro, kasi napakadaming tao niyan for sure. And yung dalawa, i-date mo na lang ng post-Valentine's. Ikaw magli-lead, okay?
So, kumbaga, sinasabi mo pa lang sa kanya, nai-imagine niya na kung saan kayo pupunta. Gets? Oh, tangina, nasa isip niya na naman, ano? Naku po! Pupunta na naman kayo dun sa pula. Wag ka no, Brad! Valentine's Day is not for sex. Tayo ang romantiko, Brad. Tayo mga lalaki. Okay? Kaya iniisip nila sa atin ang mamanyak natin eh. Woo! Kaya ka lang naman naglalove bombing kasi may gusto ka makuha. Shit! Basang-basa na yung baraha mo, Brad. So kailangan gawin natin is talagang wala kang expectations. Kasi dun mo rin makikita kung gaano niya kagusto ikaw makasama ng solo. Kagaya na sabi mo, tinanong ka nung babae, di ba? Kung dinate mo ba yung kasama niyo sa trabaho? Ang sabi mo, hindi. Mali pa rin na sinabi mong hindi. Which is, ang totoo, dinate mo talaga. Eh, paano kung sinabi ng babae na dinate mo siya? Oh, di wala na. Sira ka na kagad. Di ba? Kasi ganito, either sasabihin mo yung totoo or you keep on lying. Guys, ganito, kaya nga much better na talagang aminin mo na sa umpisa pa lang. I mean to say, let's say for example, ilan naging babae mo, yun yung mga bagay na hindi mo aminin, hindi mo sasabihin. Okay? It's a trap. Kasi pag mga babae nagtanong ng ganun, they want to know if you are really valuable na lalaki or talagang worth it ba yung pag-spend niya ng time sa'yo. Kaya sila nagtatanong ng ganun. Siguro ang dami mong chicks. Ilan naging chicks mo? Ilan nakasama mong chicks? Don't answer that directly. You can answer, ba't mo naman natanong? Nasa list of question mo ba yan? So, mga ganun tanong, kumbaga, ililigaw mo yung tanong. Gets? Kumbaga, hindi mo siya ina-answer directly. Sinasagot mo siya ng tanong. Hanggang sa, maisip pa rin niya, ayaw sagot eh. Like I said, di ba? Anong babae? She needs to wonder. Gets? So, she needs to think. Okay? Kailangan niya maisip, ayaw umamin. Siguro nga maraming chicks to. Di ba? So, tawag doon, pre-selection. Pag naisip niya na, okay, marami palang chicks to. So, ibig sabihin, it's worth it, nakasama ka. So, pagdating naman sa convo or sa usapan nyo, Brad, dapat magbaon ka na ng mga questions mo. Pero make sure, yung question mo is talagang galing sa mga kwento niya. Kasi mas madali magtanong kung galing sa kanya yung idea ng question mo. Kasi may mga ano yan eh, may mga sasabihin siya sa'yo, may mga isi-share siya sa'yo na pwede mong kuwanan ng question. Let's say for example, sabi mo kahapon nasa gym ka. Anong workout mo kahapon? Anong win-workout mo? So you are building rapport, tama? So, pwede mong tanungin which part nag-sore ba? Yung ganong question mababaw. Tapos, tsaka ka magpa-follow up ng question. Ano yung pinaka na-experience mong weird sa gym? Anything? Like maybe someone approach you or someone kinukulit ka, yung mga ganon. Kasi gusto nila yun. Gusto nilang pag-usapan yung mga ganon, yung mga weird things na nangyari sa kanila because women love to talk. Okay, doon naman tayo sa place. So pagdating naman sa place, Brad, piliin mo yung place na talagang pwedeng kilala mo na yung mga tao. Or isang restaurant or isang cafe na marami ka nang kakilala. Para pag next time binati ka, alam nila na pumupunta ka doon. And alam nila na, kilala siya dito. So tandaan mo, women like the status. Yung mga lalaki na may status or yung mga lalaki na kilala, gusto nila yun. Kasi unang-una, why? They feel safe. Okay, pumupunta pala siya dito. So hindi pala creepy tong lalaki na to. Di ba? So dapat make sure na maganda yung magiging experience niya during date nyo. Gets? Kasi pwede kang makwento or highly likely makikwento ka sa mga friends niya. Saan kayo pumunta? Anong ginawa nyo? And how you make her feel. Yan ang pinaka-importante. Gets? Like I said, hindi mo kailangan magstay ng matagal. Sinabi ko na to dati, 2 hours is enough. Lalo na kung first date or second date. For sure, may mga iba sa inyo isipin, ha? Second date nga, nabembang ko na eh. Well, bro, hindi naman natin pinag-uusapan yung bembang dito. Ang pinag-uusapan natin dito is how can you give an emotional experience to women? Kasi yun yung pinaka-importante at the end of the day. Yung bembang is the byproduct of what you have done. Correct? You need to learn the game. You need to learn how women feel something every time you guys going out. Okay? So yun, Brad, sana nasagot ko ang tanong mo. If you have any questions, guys, maaga pa. Wala pang February 14. Just comment below. I will try to answer your question. So yun, guys, sa mga nakarating dito at hindi pa natin followers, please follow our TikTok page and please subscribe on my YouTube channel, on our YouTube channel, kasi mas kompleto tayo doon. Kung dito medyo nabibiting kayo sa TikTok,
follow our YouTube channel. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time.